Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 50. Mga lihim ng nakaraan. Tahimik ang kampo ng Rosa Negra sa unang liwanag ng umaga. Ang mga kasapi ay naglilinis at nag-aayos ng kanilang mga kagamitan, ngunit si Don Gustavo ay nakatayo sa gilid, nakatanaw sa malayong kagubatan. Hindi maalis sa kanyang isip ang sinabi ng misteryosong grupo, ang simbolo ng Rosa Negra ay may koneksyon sa angkan ng Mondragon, at ang kanyang ina ay buhay pa. Habang naglalakad siya patungo sa maliit na mesa sa gitna ng kampo, nakita niya ang isang lumang kasapi ng Rosa Negra na may dala-dalang lihim na dokumento. Don Gustavo, wika ng kasapi, may nakita akong bagay na pwede mong kailanganin, tungkol sa nakaraan ng iyong ina. Hinawakan ni Don Gustavo ang dokumento at binuksan ito dahan-dahan. May mga lumang litrato at sulat na tila nagkukwento ng isang pamilya at ang kanilang lihim na samahan, matagal bago pa man siya ipanganak. Tahimik siyang tumingin, ramdam ang bigat ng nakikita. Ang mukha niya ay seryoso, at halata ang pagsisimula ng kanyang obsesyon sa katotohanan. Ito ang simula ng lahat, ng paghahanap ko sa nakaraan ng aking ina, mahina niyang bulong sa sarili. Ngunit bago pa niya tuluyang maunawaan ang dokumento, naramdaman niya ang presensya ng isa pang tao sa likod niya. Habang hawak pa rin ni Don Gustavo ang lumang dokumento, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Isang kasapi ng Rosa Negra ang nakatayo roon, si Esteban, isa sa mga matagal ng miyembro ng samahan. Tahimik siyang nakatingin kay Don Gustavo, tila may gustong sabihin. Matagal na akong kasapi ng Rosa Negra, mababang sabi ni Esteban. Marami na akong nakitang umangat, at marami rin ang bumagsak. Sumimangot si Don Gustavo. Ano ang punto mo? Lumapit si Esteban ng kaunti, at tumingin sa dokumentong hawak ni Don Gustavo. Napapansin ko na mula nang dumating ka rito, nagbago ang galaw ng samahan. Mas marami kang tanong, mas marami kang hinahanap. Sandaling natahimik ang dalawa, pagkatapos ay diretsyong sinabi ni Esteban. Hindi ko alam kung ano ang tunay mong pakay dito, Don Gustavo. Kapangyarihan ba? O may iba ka pang hinahanap? Mahigpit na hinawakan ni Don Gustavo ang dokumento. Ang mga mata niya ay naging malamig. Hindi ko kailangang ipaliwanag ang sarili ko sa iyo, sagot niya. Ngunit hindi umatras si Esteban. Sa halip ay bahagya itong ngumiti. Mag-ingat ka, Don Gustavo. Ang Rosa Negra ay hindi lamang samahan ng mga taong naghahanap ng kapangyarihan. Isa itong pugad ng mga anino, at sa bawat anino, may mga matang nagmamasid. Sandaling nagkatinginan ang dalawa, at sa sandaling iyon, malinaw kay Don Gustavo. May mga taong sa Rosa Negra na hindi pa nagtitiwala sa kanya. At maaaring sila rin ang maging unang hadlang sa kanyang pag-angat sa samahan. Hindi pa natatapos ang tensyon sa pagitan nina Don Gustavo at Esteban nang biglang may lumapit na isang batang kasapi ng Rosa Negra. Humihingal ito habang nakatingin kay Don Gustavo. Don Gustavo, sabi nito, ipinapatawag po kayo ng mentor. Bahagyang kumunat ang noo ni Don Gustavo. Ngayon, tumango ang bata. Sa lumang tore po, agad. Hindi na nagsalita pa si Don Gustavo. Tinupi niya ang dokumentong hawak at itinago ito sa loob ng kanyang damit. Pagkatapos ay tahimik siyang naglakad papunta sa hilagang bahagi ng kampo, kung saan matatagpuan ang lumang tore. Habang naglalakad siya sa makitid na daan sa kagubatan, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Esteban. Sa bawat anino, may mga matang nagmamasid. Pagdating niya sa tore, nakita niya ang mentor na nakatayo sa loob, nakaharap sa isang lumang mapa na nakalatag sa mesa. Hindi ito agad nagsalita. Tinawag ninyo ako, sabi ni Don Gustavo. Dahan daw ang lumingon ang mentor. May bagong misyon para sa iyo.
Lumapit si Don Gustavo sa mesa at nakita ang mapa. May isang lugar na may markang itim na simbolo ng Rosa Negra. Isang lihim na tagwan ng mga armas, paliwanag ng mentor. Ngunit hindi iyon pag-aari ng Rosa Negra. Tumahimik ang silid. Pagkatapos ay sinabi ng mentor ang mga salitang nagpabigat sa hangin. Gusto ng samahan na ikaw ang manguna sa pagkuha nito. Nagkatinginan ang dalawa. Alam ni Don Gustavo na ang misyon na ito ay hindi lamang simpleng pagsubok. Ito ay hakbang upang patunayan kung karapat-dapat ba siyang umangat sa Rosa Negra. At kung magtagumpay siya, mas lalapit siya sa kapangyarihang matagal na niyang hinahanap. Sa gilid ng kampo ng Rosa Negra, habang abala ang ibang kasapi sa kanilang mga gawain, may isang taong tahimik na nakamasid mula sa lilam ng mga puno. Si Esteban. Nakatayo siya sa anino, nakatingin sa direksyon kung saan naglakad si Don Gustavo patungo sa lumang tore. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha, isang ngiting puno ng pagdududa at lihim. Lumapit sa kanya ang isa pang kasapi ng Rosa Negra. Ano ang iniisip mo, Esteban? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Esteban. Sa halip, tumingin siya sa malayo. Napapansin mo ba? Sagot niya sa mababang boses. Simula nang dumating si Don Gustavo, nagbabago ang galaw ng samahan. Nagiging mas mapanganib. Napakunot ang noo ng kasapi. Hindi ba iyon ang gusto natin? Ngumiti si Esteban ng bahagya. Siguro, pero ang tanong, tumingin siya sa direksyon ng tore. Para kanino ba talaga siya lumalaban? Saglit na natahimik ang hangin. Pagkatapos ay may inilabas si Esteban mula sa kanyang bulsa, isang maliit na lumang medalya na may kakaibang simbolo. Hindi ito simbolo ng Rosa Negra. Isa itong simbolo ng angkan ng Mondragon. Mahigpit niya itong hinawakan. At sa kanyang mga mata, may isang lihim na malinaw. Mas marami siyang alam tungkol kay Don Gustavo kaysa sa inaakala ng lahat. Habang unti-unting dumidilim ang kalangitan sa ibabaw ng kampo ng Rosa Negra, tahimik na naglakad si Esteban palayo sa mga kubo ng samahan. Hindi siya dumaan sa karaniwang daanan. Sa halip, tinahak niya ang makitid na landas papunta sa likod ng kagubatan, isang lugar na bihirang puntahan ng ibang kasapi. Pagdating niya roon, may isang taong naghihintay sa lilam ng mga puno. Isang lalaking nakasuot ng mahabang balabal, ang mukha ay halos natatakpan ng anino. Hindi agad nagsalita si Esteban. Sa halip ay tiningnan niya muna ang paligid, sinisigurong walang nakasunod sa kanya. Ano ang balita? Tanong ng misteryosong lalaki sa mababang tinig. Huminga ng malalim si Esteban. Mas mabilis siyang umaangat kaysa sa inaasahan. Ang mentor ay nagsisimula ng magtiwala sa kanya. Sandaling natahimik ang lalaki. Hindi dapat mangyari iyon, sagot nito. Hindi pa siya handa sa katotohanan. Napakunot ang noo ni Esteban. Kung patuloy siyang lalapit sa kapangyarihan ng Rosa Negra, malalaman niya rin ang lahat. Dahan-daang lumapit ang misteryosong lalaki. Sa sandaling iyon, bahagyang tumama ang liwanag ng buwan sa kanyang kamay. May suot itong singsing na may simbolo ng Mondragon. Mahigpit na nagsalita ang lalaki. Siguraduhin mong hindi pa niya matutuklasan ang buong katotohanan tungkol sa kanyang ina. Tahimik si Esteban. Hanggang kailan? Tanong niya. Sumagot ang lalaki ng malamig. Hanggang sa dumating ang tamang oras. Sa malayo, maririnig ang tunog ng hangin na dumaraan sa kagubatan. At sa dilim ng gabi, malinaw na may mas malalim pang lihim na nag-uugnay kay Don Gustavo sa mga taong nagmamasid mula sa anino. Madilim na ang paligid ng tipunin ni Don Gustavo, ang maliit na grupo ng mga kasapi ng Rosa Negra sa gilid ng kampo. 4 na lalaki ang kanyang kasama, mga taong kilala sa samahan dahil sa kanilang tapang at husay sa laban. Sa gitna nila ay nakalatag ang isang lumang mapa. Tinuro ni Don Gustavo ang isang bahagi nito. Dito, sabi niya, isang lumang bodega sa kabilang bahagi ng kagubatan. Doon nakatago ang mga armas na gusto ng Rosa Negra. Tahimik na nakikinig ang grupo. Isa sa kanila ang nagtanong. Kanino iyon? Sandaling tumigil si Don Gustavo bago sumagot. Hindi mahalaga. Ang mahalaga,
Pagdating ng umaga, dapat nasa atin na iyon. Nagkatinginan ang mga lalaki. Ramdam nila ang kakaibang kumpiyansa sa boses ni Don Gustavo. Hindi ito basta misyon. Ito ang unang pagkakataon na siya ang mamumuno sa isang operasyon ng Rosa Negra. Lumapit ang isa pang kasapi at ibinigay kay Don Gustavo ang isang maliit na sandata. Para sa lider ng misyon, sabi nito. Tinanggap ni Don Gustavo ang sandata at saglit itong tiningnan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kasama. Simula ngayon, wala nang atrasan. Kapag nagsimula na tayo, matatapos lamang ito kapag nasa atin na ang mga armas. Tumango ang mga kasapi, isa-isa silang sumakay sa kanilang mga kabayo. Habang umaalis sila sa kampo, hindi alam ni Don Gustavo na mula sa malayo, may mga matang nagmamasid sa kanyang bawat galaw. Sa dilim ng kagubatan, nagsimula na ang unang malaking hakbang niya patungo sa kapangyarihan ng Rosa Negra. Tahimik na tumigil ang mga kabayo sa gilid ng makapal na kagubatan. Sa harap nila ay makikita ang lumang bodega na tinutukoy sa mapa, isang gusaling yari sa kahoy at bakal, halos tinatakpan na ng lumang damo at kalawang. Dahan-daang bumaba si Don Gustavo sa kabayo. Tumingin siya sa paligid. Tahimik, masyadong tahimik. Lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga kasama. Sigurado ka bang ito ang lugar? Hindi agad sumagot si Don Gustavo. Pinagmasdan niya ang bodega. Pagkatapos ay napansin niya ang isang maliit na liwanag na kumikislap sa bintana. Mga ilaw ng lampara. May tao sa loob. Mahina siyang nagsalita. Hindi tayo nag-iisa. Agad na naghanda ang kanyang grupo. Hinugot nila ang kanilang mga sandata at dahan-daang lumapit sa pinto ng bodega. Isang kasapi ang sumipa sa pinto. Bang! Bigla itong bumukas. Ngunit sa loob, may mga lalaking naghihintay na sa kanila. Intruders! Sigaw ng isa. Sa isang iglap, nagkagulo ang loob ng bodega. Naglabasan ang mga sandata. Nagkaroon ng unang matinding labanan. Isa sa mga kalaban ang sumugod kay Don Gustavo. Ngunit mabilis siyang umiwas at tinulak ang lalaki sa kahoy na mesa. Sa unang pagkakataon sa misyon na ito, lumaban si Don Gustavo nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata ay malamig at determinado. Hindi na siya ang taong dati lamang naghahanap ng sagot. Sa sandaling iyon, nagsisimula na siyang maging tunay na mandirigman ng Rosa Negra. Umuugong sa loob ng bodega ang tunog ng mga suntok, sigawan, at negal-alabang sandata. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban habang patuloy na lumalaban ang grupo ni Don Gustavo. Sa gitna ng kaguluhan, may isang lalaki ang muling sumugod kay Don Gustavo na may hawak na patalim. Ngunit mabilis siyang umiwas. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at malakas itong itinulak sa sahig. Bumagsak ang lalaki at hindi na muling tumayo. Sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyang natahimik ang bodega. Humihingal ang mga kasapi ng Rosa Negra habang nakatingin sa paligid. Tapos na ang laban. Isa sa kanila ang lumapit kay Don Gustavo. Malinis na ang lugar. Dahan-daang naglakad si Don Gustavo papunta sa likod ng bodega. Doon niya nakita ang mga kahon na gawa sa matibay na kahoy. Binuksan niya ang isa. Sa loob nito ay nakasalansan ang iba't ibang uri ng mga armas at bala. Napangiti ang isa sa kanyang mga kasama. Jackpot tayo! Tahimik lamang si Don Gustavo habang nakatingin sa laman ng kahon. Ang mga armas na ito ay hindi lamang simpleng kagamitan. Ito ang kapangyarihan na magpapalakas sa Rosa Negra. At ito rin ang magpapalapit sa kanya sa kanyang layunin sa samahan. Lumapit ang isa pang kasapi. Anong gagawin natin sa mga natira sa kanila? Sandaling natahimik si Don Gustavo. Pagkatapos ay malamig siyang sumagot. Hindi na nila kailangang magising. Nagkatinginan ang mga kasapi. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanila ang isang bagay. Handa si Don Gustavo gawin ang anumang kailangan para magtagumpay. Sa labas ng bodega, nagsimulang sumikat ang unang liwanag ng umaga. At kasabay nito, nagsisimula na ring umangat ang pangalan ni Don Gustavo sa loob ng Rosa Negra.
Sumikat na ang araw nang bumalik sa kampo ng Rosa Negra ang grupo ni Don Gustavo. Ang mga kabayo ay may dalang mga kahon ng armas mula sa bodega. Napansin agad ito ng mga kasapi ng samahan. Unti-unting lumapit ang ilan sa kanila, nagbubulungan habang pinagmamasdan ang mga kahon. Mga armas iyon, tagumpay ang misyon, dahan-daang bumaba si Don Gustavo sa kabayo. Ang kanyang damit ay may bahid ng alikabok at dugo ng laban, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Lumapit ang mentor mula sa gitna ng kampo. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga kahon na isa-isang ibinababa ng mga kasapi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Don Gustavo. "Hindi kita minamaliit," sabi ng mentor sa mababang boses. "Pero hindi ko rin inaasahan na matatapos mo ang misyon ng ganito kabilis." Sandaling natahimik ang paligid. Ang mga kasapi ng Rosa Negra ay nakatingin sa dalawa. Alam nila na mahalaga ang sandaling ito. Bahagyang ngumiti ang mentor. Mukhang tama ang desisyon kung bigyan ka ng pagkakataon. Lumapit siya kay Don Gustavo at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. "Simula ngayon, mas marami pang responsibilidad ang ibibigay sa iyo ng Rosa Negra." Sa paligid nila, maririnig ang mahinang bulungan ng mga kasapi. Ang pangalan ni Don Gustavo ay unti-unting nagiging kilala at kinatatakutan sa loob ng samahan. Ngunit sa gilid ng kampo, may isang taong tahimik na nagmamasid. Si Esteban. At sa kanyang mga mata, walang bakas ng paghanga kundi pag-aalinlangan. Tahimik na ang kampo ng Rosa Negra ng gabing iyon. Pagkatapos ng matagumpay na misyon, karamihan sa mga kasapi ay nagdiriwang sa gitna ng apoy habang nagkukwentuhan tungkol sa nangyaring laban sa bodega. Ngunit si Don Gustavo ay nakaupo mag-isa sa labas ng kanyang kubo. Tahimik siyang nakatingin sa apoy. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na bumabalik ang mga salita ng misteryosong grupo tungkol sa kanyang ina. Biglang may narinig siyang mga yabag. Isang batang kasapi ng Rosa Negra ang lumapit sa kanya. "Don Gustavo," tumangala siya, "may nag-iwan po nito sa labas ng kampo." Iniabot ng bata ang isang maliit na sobre na selyado ng pulang wax. Napakunot ang noo ni Don Gustavo. "May nakita ka bang nag-iwan nito?" Umiling ang bata. "Wala po." Tahimik na tinanggap ni Don Gustavo ang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang papel at isang maliit na medalyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang simbolo nito. Ito ang simbolo ng angkan ng Mondragon. Agad niyang binasa ang nakasulat sa papel. Maikli lamang ang mensahe. "Kung nais mong malaman ang katotohanan tungkol sa iyong ina, huwag mong ipagkatiwala ang iyong buhay sa Rosa Negra." Tahimik ang gabi. Mahigpit na hinawakan ni Don Gustavo ang medalyon habang nakatingin sa dilim ng kagubatan. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala nito. Ngunit isang bagay ang malinaw. May mga taong mas marami pang alam tungkol sa kanyang nakaraan kaysa sa Rosa Negra. At maaaring sila ang susunod na magbabago sa kanyang kapalaran. Kung nagustuhan ninyo ang episode 59, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.